So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. So, ang topic ngayon is paano ba ako mag-isip tungkol sa babae. So, paano ba ako mag-approach? Anong perspective ko sa mga babae, ganyan. Diba, paulit-ulit ko na sinasabi yan na hindi makikipagrelasyon yung babae kung wala siya mapapala sa'yo. Ulitin ko, hindi makikipagrelasyon yung babae kung wala siyang mapapala sa'yo. So, once na nakipagrelasyon ka, ibig sabihin, mas meron siyang advantage. Laging ganun. So, ikaw, ang advantage mo lang is, yan, consistent na sex, loyalty, yung service niya, submissiveness niya, yan lang yung makukuha mo. Tsaka, mabibigyan ka niya anak kung gusto mong magkaanak. So, paano ko nga ba to iniisip? Kasi ang isa lang naman ang rule ko dyan eh. Ganito. Kuwari, may kipagkilala ka. Kasi ako, hindi ako talaga nag-a-approach eh. Kakausapin mo muna. Kuwari, nagkapalagayan kayo ng loob. Doon mo lang kukunin yung number niya, messenger. O, hindi number, messenger, ganon. Or i-add mo siya para magchat-chat kayo. So, ang paghihirapan mo lang siguro is yung mga virgin. So, mga virgin. Pero kung alam mo yung babae is meron ng experience, ang perspective ko pag yung babae may experience na ay hindi ako gano'n nagpo-pursue kasi alam ko naman na kaya naman nilang ibigay yun sa ibang tao na na-attracted sila ng ganun kabilis. Actually, kahit virgin din naman ganun kaya nilang ibigay yun sa mga lalaki na puging-pugi sila ng ganun kabilis. So, inuulit ko, ang ball laging nasa kanila. Ibig sabihin, kagaya na nag-comment, chess match. Ikaw unang titira, tapos mag-aabang ka lang ng response niya. Tapos, pag nag-response siya, tsaka ka mag-iisip kung anong next na na move. So ikaw ang una, ikaw rin tatapos. Ikaw unang nag-move. Kunwari, kinuha mo yung messenger, ikaw rin tatapos. So kung nag-move ka, kinuha mo messenger, chinat mo, hello. Hindi consistent na nagchat-chat or hindi basta ang rule kasi niyan, pag nag-chat ka, magre-reply siya. Pag hindi siya nag-reply, wag mo na i-chat kasi hindi nag-reply. Wag ka namang ulit. So, ang gagawin mo, wag kang magre-reply. Wag ka magpa-follow up yung second text, second message, ganon. Kailangan, nag-message siya, tapos antayin mo. Pag hindi siya nag-message back, i-stop mo na. Kasi, wala. Ibig sabihin, one-sided lang yun. Ikaw lang may gusto. So, laging ang ball nasa kanya. So, pagka ganun, ibig sabihin, marami pa siya ine-entertain, hindi niya trip yung itsura mo. So, usually ganun Lahat naman kasi ng nagiging ex ko ay online. Online ko lang sila nakikilala. Tapos, dalawa lang talaga yun sa personal na buhay. Yung unang girlfriend ko at yung pang-apat. Yun yung talagang personal nung college ako. Tsaka nung nagtatrabaho na ako, 23 ako siya. 24 ako noon, siya 21. So, yun yung yun yung... Tsaka sa personal yung ganun. Pag sa personal naman, kuwari, nararamdaman nyo na yung babae may gusto sa'yo. Kagaya na yung nangyari sa akin dito, aksidente lang yun trip niya kasi ako kasi yun, kinakausap niya ako, tapos one time niyaya niya ako sa store. Sumama naman ako kasi nga may bagay din ako na bibilhin doon. So sumama ako. Tapos inisip niya date yun. Pero sa akin, hindi ko inisip na date yun. Kasi tinanong niya ako noon inisip mo na ba na dates? Ako hindi. Kasi, yun nga. Kasi, na-experience ko na kasi yan Kaya hindi ako nag-iisip. Ibig sabihin, hindi pala nagja-jive yung utak namin. Kasi yung unang beses niya ako niyaya, dun sa Pino Plus,
Kasi bibili lang ako ng 2 alcohol nun. So sabi ko, ayos, ito lang yung store na Filipino store. Ito yung nagbebenta ng Green Cross na alcohol. Kasi yung Green Cross alcohol, yun yung deodorant ko, nilalagay ko sa spray. Hindi ako gumagamit na may mga chemical na ano. So, ayun, sabi ko, chance ako na to kaysa magpa-deliver pa ako. Di sumama ako. Pero kung wala akong pakay doon, hindi ako sasama sa kanya. Sabi sa inyo, medyo may pagka-selfish ako eh. Hindi ako sasama basta-basta kung wala akong mapapala. Kung niyaya mo ako, kung may mapapala ako, sasama ako. Pero kung napipilitan lang ako, hindi ako ganun eh. Ayoko nung napipilitan ako kasi pag napipilitan ako parang naiinis ako sa sarili ko pag ganun. So, ayun, sumama ako. So, inisip niya pala na date yun. Ako hindi ko inisip na date yun. Kasi unang-una, sabi ko, may pera naman din ako. Kasi sabi ko, niyaya ko siya ng McDo. Tapos sabi ko, ako na magbabayad kasi parang $10 lang naman yun eh. Hindi naman lalagpas ng 20 or 10. So parang ganun. Sabi niya, hindi, kay KB na lang, meron naman akong pera. Sabi niya, hindi, hinayaan ko. Ako pa naman, di ako mapilit. Basta tinanggihan mo ako, di bahala ka dyan. So, ganun ako mag-isip. Parang bata ako mag-isip eh. Kasi ganito, hindi ako nagpi-please. Medyo utu-utu pa nga ako eh. Pag sinabi mo, pinapaniwalaan ko. Kuwari sinabi mo na, sa second date. So, nakatatak na sa akin yan. Sa second date, bibigay ko na yung SEX. So, nakatatak na sa akin yan. Expected ko na sa second date, ibibigay niya. So far naman, nangyayari naman yung ganun. Pero sa kanya, pangatlo eh. Pangatlong punta niya dito sa kwarto ko. Tsaka niya binigay. Siya na rin nagyaya. Siguro alam na rin niya yung ganitong game na 3-strike rule. Siguro ayaw niya ako mawala or something na ganun. So, ayun. Kagaya nun, niyaya ako. Hindi ko siya inisip na date kasi sabi ko nga, na-experience ko na to nung college, yung mga katrabaho ko. Merong mga babae na friendly lang talaga. Yung friendly, ganyan. Kasi nga dahil sa itsura ko, nagustuhan niya. Hindi ko sinabing pogi ako, baka sabihin niyo, anyabang ko na naman. Sinasabi ko lang yung realistic na ano. So, hindi ako nag-expect na pag niyaya ako ng babae, ibig sabihin date na yon. Kasi nga, na-experience ko yan, natatanggap ko yan since college ako, tsaka nagtatrabaho ako. Minsan nga, niyayaya ako na kumain, ganyan. Tapos kami lang dalawa, pero friendly lang yun. Hindi ko naman sila niyayaya na, mag-check-in tayo. Kasi nga, katrabaho mo yun. Na tsaka may shota na yung yung babae. So, isipin mo, friend lang talaga yun. Hindi ako talaga nag-iisip ng mga Kaya ito pa ulit na sinasabi ko sa inyo is ang guarantee na gusto ka is pag binigay niya yung SEX, yung katawan niya sa'yo. Once na binigay niya yan sa'yo, ibig sabihin gusto ka niya. Wala akong pakialam kung kahit na one night stand pa yan, no strings attached, FWB, kahit ano yan, basta binigay niya ng kusang loob sa'yo yun, gusto ka niya. Ganyan naman yung pagbibigay. Ito, kuwari, nagbigay ka sa tao ng pagkain, bakit ka ba nagbigay? Gusto mo rin naman yun eh. Gusto mo rin naman yun. So, yung mga simp dyan, bigay ng bigay, tapos, pagka nireject kayo, kasalanan nyo yan, kasi ginusto nyo rin yan. So, ganun din yung perspective ng babae. Pag binigay nila yung SEX sa lalaki, nasa lalaki na yun kung i-go siya, gagawing relasyon, or i-string lang siya, gagawing FWB. So, once nabigay niya na yung SEX, ikaw na bahala mag-label nun. Ako kasi wala eh. Hindi ko nilalagyan ng label. Nililib ko sila na hanging. So, continuous lang kami nagde-date. Tapos, continuous na may SEX. Pero, once na tumanggi na siya, dun ko na siya tatanungin, ayaw mo na ba ako? So, pagka sinagot niya, ayaw na niya. Stop ka na. So, kasi ganun ginawa ko eh. Ganun ginawa ko. Kasi,
niyaya ko siya. Tapos sabay, niyaya niya rin ako na na lumabas. Tapos, niyaya ko uli siya na bumaba dito. So, tinanggihan na naman niya. So, prinangka ko na. Sabi ko, ayaw mo na ba ako? So, sabi niya, ang dami niyang rason na, tawag dito? Na gusto ko lang kita as a friend to. So, sinabi ko na lang, sige, stop na tayo. Ayun, stop na talaga kami. Hindi na kami nagkaka-message. Tapos, ang malupit pa nito, hindi ko na siya nakikita dito. Ibig sabihin, siya yung affected kasi siya yung nagtatago eh. Ako kasi tuloy lang yung buhay ko. Yung usual na routine ko na pagluluto sa kusina. Kasi usually sa kusina kami nagkikita eh. Ng mga tao kasi dun yung common place eh. Kakain, magluluto. So, ayun. Hindi ko na siya nakikita na sa kusina. So, nagtatago siya. Ayaw niya ako makita. So, maigi na yung ganun siya affected kasi nga feeling niya siguro ni-reject niya ako. Pero ako, sa tingin ko, rejection sa akin yun. Tinake ko na lang yun as L. Hindi naman ako conceited, pero at least, ako yung may upper hand. Kasi, binigay niya sa akin yung SCX kahit na 4 na beses lang kaming nagganon. Kasi feeling ko may ine-entertain din siya at mukhang hindi tumalab. Yung ine-entertain niya is mukhang pumalya. Kaya siguro affected siya. So, kaya hindi ko na siya nakikita. Siya nagtatago. So, siguro siya talaga yung apektado. Kasi nga, hindi ko na siya nakikita. Nagtatago siya. Tapos parang, pag nakita ko man siya, parang simula nung naghiwalay na kami, nakita ko siya twice. Pero walang pansinan. Hindi ko nga siya din tinitingnan eh. Parang hindi siya nag-i-exist. So, ganun. Actually, medyo nakahinga rin ako nun eh. Kasi nga, mataba rin siya eh. Mataba. Tapos humihilik. So, kung nagtagal din kami, medyo mapapaisip ako kung anong rason paano ko siya i-dispatch siya. So, mahigi na yung siya na yung kumawala. So, medyo positive din sa akin yun. Pero yun nga lang, wala na akong consistent sex dito. So, yun. At least siya na yung kumawala. At hindi na ako yung namumblema. Minsan ganun eh. Yung babae may ayaw sa akin. Pero usually, sa mga naging girlfriend ko, ako yung umaayaw pag may attitude. Pero pagka wala naman silang attitude, hinahayaan ko sila umayaw. Ganun. So, yun lang naman strategy ko eh. Na tapos, syempre, dahil nga ayaw ko manligaw, puro passive lang, hypergamy, yung mga na-attract sa akin, below sa looks ko, below ng 2. Hindi lang 1 2 sinasabi ko. So, judge nyo ako, ano itsura ko. Kung 5 ako sa inyo, malamang 3 yung babae. So, kung 6 ako sa inyo, 4 siya. So, yun yung mga na-attract ko. Para sa standard ko, below sila sa akin pero nasa sa inyo na yon. Kasi meron akong kaibigan na pinakita ko yung mga exes ko sa kanila. Sabi nila normie, pero ako hindi ako nanonormie yan eh. Below talaga sila eh. Pero kung kukumpara ko sila sa mga nakikita ko sa pang-araw-araw, mas gugustuhin ko na lang sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang babae pag namili, medyo kahawig ko, medyo kahawig mo. May similarity kagaya ng mata, ilong, bibig. Tapos ganun. Pareho rin kami ng hair type. Halos lahat ng naging ex ko, kabuhok ko na coarse. Ibig sabihin yung isang hibla, makapal. So ayan yung isang hibla ng buhok ko, makapal. Tapos coarse siya, parang medyo kulot na wavy. So lahat sila medyo kulot, wavy yung buhok. Isa lang yung straight yung first girlfriend ko. The rest sila ganun. So, yan yung patunay na pag namili yung babae, medyo kahawig nila. Medyo kahawig. So, nito lately, medyo siniswerte lang ako kasi Gen Z yung mga nagiging ex ko. Kasi considered ko na girlfriend yung yung nagbigay sa akin ng SEX. Para sa perspective ko yun Perspective ko yun. Girlfriend na yung turing ko sa kanila. Kasi ang
ang style ko, mala western country. Hindi ako nagse-celebrate ng mansary, anniversary, na any bullshit. Basta nagde-date tayo parati, nagkikita, tapos nag-sex tayo, considered ko na girlfriend yun. So, tsaka hindi ako nag-I love you sa kanila, which is totoo naman talaga eh. Hindi ko naman talaga sila mahal talaga eh. Ang gusto ko lang sa kanila is yung submissiveness nila, cooperativeness, tsaka sex. Kasi once na na-inlove ka sa babae, ibig sabihin, sila yung above sa'yo. Ang in love kasi infatuation yan. Hindi ako naniniwala talaga sa love. Siguro pag naramdaman ko yung love is usually sa attraction sa looks. Ibig sabihin, magmamahal ka lang sa tao kung above siya sa itsura mo. So, naranasan ko yun sa ex ko kasi above talaga siya sa itsura ko. So, yun yung masasabi kong love. Kaya ka magsisimp kasi nga, diba sinabi ko na sa inyo yan, yung trato ng tao is base sa looks. So, kung above yung babae sa akin, malamang ako magsisimp nun. Lahat sila below sa looks ko eh. So, wala akong yung pagmamahal ko is kagaya ng kay Daniel Padilla, koy unconditional, tuloy-tuloy. Ako, parang sila na yung manliligaw sa akin. So, kung titingnan mo yung perspective nito, parang same lang naman yung babae at lalaki. 70% ng babae sinusuyo kasi puro normie yung mga karelasyon nila. Kaya ganun, 70% ng mga sinusuyo kasi nga karelasyon nila normie lang din. So, naisip ko na rin, wala naman din talagang pagkakaiba yung lalaki at babae. Ang treatment talaga is base talaga sa itsura. Kung sino yung above sa look, siya yung mas nire-respeto ng partner. Kasi hindi talaga ako naniniwala na may balance na relation. Sure, merong na anong tawag dito? Relasyon is contractual ba yan? Contractual. Ang relasyon kasi contractual yan eh. Parang kung ano yung mabe-benefit mo. Tapos both kayo nag-agree. So, wala talagang balance sa relasyon. Hindi ako naniniwala na pareho kayo may gusto. Merong isa dyan above na above. Tapos yung isa nagkompromisa lang. So, yun yung perspective ko dyan sa about sa babae. Medyo sa trabaho nga ngayon marami rin ako natitripan kaso gusto ko man mga approach. May nagsasabi kasi sa akin na sa age pill kasi medyo creepy kasi mag-approach pag 37 ka na tapos katrabaho mo 23, 20, 24. May alam ako na single doon, yung puti 24 siya. Tapos yung isa may boyfriend pa lang, wala namang anak, hindi kasal. So, pwede mo rin sulutin, 23 yon. Tapos yung isang HCA na Pinay, 20. Kahit gustuhin ko man na trip ko yung itsura nila, may nagsasabi sa sarili ko na huwag ka mag-approach. Yun yung kasi nga dahil sa age pill. Siguro kung bata-bata talaga ako, approach ko sila. Kasi pareho kaming edad Or kahit sabi mo 5 years age gap. Kaso, 37, ang layo talaga ng agwat. Medyo creepy yan sa akin Siguro, yung Pilipino na lang, kakausapin ko, tapos i-gauge ko na lang yung anong tawag dito, yung level of interest. Ayun, yun pa pala. Ang gagawin nyo is i-gauge nyo yung level of interest. Kagaya na lang yun ng pag-uusap. Pag hindi siya consistent na nagre-reply, ibig sabihin hindi kanya trip. So, move on ka na. Tapos, para mo naman malaman nyo yan, lalakasan nyo lang loob nyo Yayayain nyo na agad na lumabas. Ganun lang naman yun. Kuwari, may nagchat-chat na kayo pero magchat-chat ka lang para yayain lumabas Hanggat maaari, huwag ka makipag-chat na mag-chat kasi
nakukuha na niya yung ego, yung ibig sabihin nakukuha na niya yung attention mo. Once nakuha niya na kasi attention mo, mawawala na siya ang gana. So, mas maganda talaga, kuwari nag-chat kayo saglit lang, konting response lang, mga 3, tapos sabay magrason ka na sige, may gagawin pa ako. At least, alam niya na respetado mo yung oras mo, na ayaw mo ring ibigay lang din sa kanya. So, yun siguro. Tapos, yayain mo na lumabas. Pagka nagrason, move on na. Move on na. Kasi ganun lang yun. Mag-aantay kayo ng reply. Huwag kayong simp kasi pigilan nyo kasi yung mga ganyan. Tsaka panoorin nyo lahat ng video ko. Panoorin nyo na lahat ng video ko para hindi kayo mag-double text. Do-double text ka lang naman pagka libog ka na. Or ano, pero pagka pinanood nyo lahat ng video ko, mamumulat ka talaga sa realidad na pag hindi ka talaga trip, kahit anong gawin mo pa dyan pagsisim, bigay mo pa yung Lamborghini, bigay ka pa ng Lamborghini dyan, bigay mo pa yung bahay mo tapos bigay ka pa ng 1,000,000 oo, kukunin niya, pero hindi niya bibigay sarili niya sa'yo, kasi hindi ka trip Sana alam to lahat ng lalaki na ang ball laging nasa babae, para game over na. Mag-approach ka pa rin dahil lalaki ka nasa iyo ang testosterone. Yung iba kasi yung mga red pillar, ayaw gumawa ng move, ayaw magyaya, gusto makipag-chat lang. Tapos hindi mo malalaman kasi yung interest niya kung hindi mo yayayain. Tsaka lalaki ka, nasa iyo yung titi, tsaka testosterone. Nasa iyo yung ginawa ng nature yan para maging aggressive ka. Pagbabakla-bakla ka, hindi ka nagyaya, pucha, mapupunta sa wala yan. May ibang magyayaya. Diba kasabihan nga, she's not yours, it's just your turn. So kung hindi ka nagyaya, paano mo malalaman? Meron kasi iba umaasa sa passive. Hindi talaga ako naniniwala sa passive kahit nga Chad Paulit-ulit ko na sinasabi. Mas lalo niyan Chad. Ang alam kasi ng Chad, puro body count lang yan. Puro body count. So, numbers game talaga sila. Lahat talaga i-hit nila. Tapos sabay kung matitira nila, dagdag body count sa kanila yon. Ganun mag-isip yung mga may tsura. Ang hindi na lang talaga nila papatulan ng mga Chad is yung super below. Kuwari 9 sila. Hindi sila papatol sa 5 below. 6, 7, 8, pwede pa. Pero yung 5 below, hindi na. Kasi luging-lugi sila sa genetic. Yun yung perspective ng mga pogi. Ako, papatol ako sa 3 Tsaka sa 4 So, yun lang. Ang ball laging nasa babae. Pag hindi ka nag-try, laging rejection. Tsaka hindi ka naman ma-hurt pag ni-reject ka kasi alam mo naman na alam mo na itong black pill. Pag na-black pill ka, wala nang makakasakit sa'yo. Kahit pa i-reject ka ng 1,000 dyan. Promise. Wala ka nang pakialam kasi alam mo na alam mo na yung totoo. Di ba sinabi nga, ang truth ay the right understanding to heaven. Truth will set you free. So, yung totoo, papalayain ka. Kaya ka lang naman nakakaramdam ng pag na-reject ka, nasaktan ka, ibig sabihin ignorante ka. Hindi mo alam yung nangyayari. Ma-hurt ka lang naman sa hindi mo alam. Pag alam mo yung nangyayari, walang makakasakit sa'yo. Hindi ka masasaktan. Kuwari, nag-try ka. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo na pagtatry is yung may common sense Huwag naman yung tangina 3 ka, isushoot mo 9. Napaka-bobo mo naman nun. Pwede pa kung 3 ka, ishoot mo 6. Pero yung 9, napakalaking jump nun So maging realistic din kayo Hindi ko sinabi na mag-try kayo na mag numbers game sinabi ko, di ba? Hindi ko sinabi sa inyo na mag-try kayo ng 100 tapos kung sino na lang may butas, yun ang itatry nyo. Itatry mo naman yung
may sense naman, may sense. May utak naman kayo eh. Alam nyo naman siguro yun eh. Kung ano yung level of interest sa inyo eh. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. So, yun lang yung perspective ko about sa mga strategies, game. Wala naman talagang game eh. Dahil yung itsura mo talagang ano eh. Tawag dyan, genetic determinism. Peace.